Japeth Aguilar at Isaac Go. Sila lamang ang talagang dalawang manlalaro ng Barangay Ginebra that is comfortable playing the center position. Sila lang yung kumbaga 4 at 5 ang pinakalaruan. Di katulad nila Ben Adamos, Troy Rosario at Jamie Malonzo na more on forward ang tipo ng kanilang playing style. Samantala sa dalawang yan na sina Isaac Go at si Japeth Aguilar, una si Isaac Go medyo hilaw pa talaga, lalo na kung pangungunahan niya kaagad ang Barangay Ginebra as their main big. Si Japeth Aguilar naman medyo nagkakaedad na rin, 37 anyos na rin kasi siya. Kaya naman tiyak na ilang seasons na lang din ay magdesisyon na siya na magretiro, lalo na't unlike nun, medyo bumaba na rin talaga ang kanyang laruan. Kaya naman heto, at ayon sa mga reports, nasa lookout ngayon ng Barangay Ginebra for a new big man. Kung titingnan natin ng trade patterns na ginagawa ng Gen Kings, hindi nga nila hinahayaan na puro oldies o veterans ang natitira sa kanilang rotation. Palaging may mga young guns or players sa kanilang koponan na maaari nilang magamit for a long term. Tulad na lang sa kanilang guard rotation ngayon. Parang noon lang, 'di ba, sina Stanley Pringle at si L.A. Tenorio ang kanilang mga main guards. Pero ang bilis, kailan lang 'yon? Ngayon ay may mga humalili kaagad sa kanilang mga pwesto na mga bago ring manlalaro tulad nila Stephen Holt, Maverick Hanmizi and si RJ Abarrientos. Sa kanilang forward spot naman ay nariyan ang kanilang mga young guns na sina Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo na tiyak nakapakipakinabang pa sa Barangay Ginebra for so many years, lalo na't nasa kanilang mga prime pa ito. Tapos dagdag ko pa pala dyan na ngayon nagkaroon pa sila ng isang Troy Rosario na 32 anyos pa lamang din. Samantala, pagdating naman sa kanilang mga big man, heto na nga't doon na medyo nabutasan ang Barangay Ginebra. Hindi maitatanggi na hindi pa talaga kaya ni Isaac Go, at least sa ngayon, na pangunahan ng Barangay Ginebra. Him as a main big man, or him bilang nag-iisang backup big ni Japeth Aguilar. Lalo na't nagkakaedad na rin si Japeth. Kaya naman no wonder na ayon sa mga reports, mukhang ang next mission or goal ng Gen Kings ay ang mapo na naman ang kanilang big man rotation. Sa abilang balita naman, ano na nga ba ang update kay Jeremiah Gray? Well, sa ngayon ay nagpapagaling pa nga rin po ito sa kanyang natamo noong injury. At sa status naman niya in this conference, ayon sa mga lumabas na reports, mukhang malabo pa na makabalik siya sa rotation ng Gen Kings. At maring by next season pa siya na makabalik para sa Barangay Ginebra. Maraming nangihinayang para kay Jeremiah Gray. Sayang, very talented at very young pa naman sana ang manlalarong ito. At the age of 28 years old, a very matured player na siya at talagang maasahan both in the offensive and in the defensive end. Sadyang ang problema lang talaga sa player na ito is him being an injury prone. Noon nga, bago pa siya magpa-draft sa PBA, nanggaling na rin siya sa isang injury. Kaya nga in his rookie first conference, hindi siya kaagad nakapaglaro dahil before getting drafted, nagtamo siya noon ng ACL injury pa. Sa kabilang banda, bagamat injury prone ang biggest concern sa manlalarong ito, mananatiling patient ang Barangay Ginebra sa kanya. Nakikitaan kasi ng Gen Kings ng malaking potensyal ang manlalarong ito. Kaya naman despite being an injury prone, hindi nila basta-basta mapakawala ng nasabing manlalaro. Yun nga lang, kahit pa ganyan ang kanyang status with Ginebra, syempre nariyan pa rin palagi ang posibilidad na siya ay magamit bilang kanilang trade asset, lalo na't kapag nagpatuloy yung kanyang pagiging injury prone.